Galit na galit ang matatandang miyembro ng Aldab Nation sa Asia superstar na si Catherine Bernardo matapos mag-viral nitong nakaraang linggo ang video kung saan sinurpresa siya ng kapuso aktor na si Alden Richards habang may daladalang bouquet. Makikita rin sa video na parehas nakasuot ng singsing sina Catherine at Alden dahilan upang maging palaisipan kung may namumuobang pag-ibig sa pagitan ng dalawa. Ayon sa Malakultong Fans Club, edited lamang ang viral video at naroon umano sa event ang dating ka-love team at ang sinasabi nilang asawa ni Alden na si Maine Mendoza, pati na rin ang tatlong anak nila. Pagbubunyag pa nila, may eksena daw na tumawag si Catherine kay Alden ng madaling araw, subalit si Maine ang nakasagot ng telepono. Kaya ang payo nila sa kapamilya actress, lubayan na raw sana niya si Alden na may asawa na kung may natitira pa siyang respeto sa sarili niya. Tinawag din ng isang Aldab fan si Catherine na isang homewrecker o yung mga taong naninira ng pamilya sa pamamagitan ng pangangabit sa may asawa. Narito ang sunod-sunod na tweets ng isang Aldab fan sa Twitter na sinang-ayunan ng mga followers niya. Diyos mio, lumabas din ang totoo. Mudra mo pala ang atat na atat idikit si Alden sa'yo. Kaya pala ganun ang inis ng dati mong jowang si Daniel Padilla before pa. Pinaparamdam na mas gusto niya si Alden for you and type mo din. Girl, wag ka nang umasa. Alam mo ang totoo. Nagsushooting kayo before sa Hello Love Goodbye at kita ng dalawang mata mo yung asawa niyang si Maine Mendoza na nasa set din. Now I understand kung bakit sa tuwing binabanggit mo ang name ni Alden nagkakandaduling yung ex mo. I saw some of the videos. Dapat kasi pag inggit, pikit. Ayaw talagang huminto sa paggamit kay Alden itong si Catherine para sumikat. Pati ba naman yung pagdadala ng bulaklak nung dumalaw sa new house ni Vicky Bello, inedit? Hoy! Kasama yung wifey and kiddos dyan, nasa harap nakaupo. Tingnan ang complete video. Atat talaga kay Alden, no? Naku girl, mag-isip-isip ka. If you have self-respect, huwag ka nang pumatol sa may asawa at mga anak. Makakahanap ka pa ng ibang walang sabit nang hindi ka mapulaan. At pati singseng, hindi kumikilo si Alden nang hindi alam ng asawa ang moves niya. Kaya si lalaki, alam niya ang limit niya. Ingat ka kapag sumabog ang dragona. Sa bagay, minsan ka nang napahiya nung tumawag ka ng madaling araw at yung asawa ang sumagot ng phone, di ba? When the time comes, wag na wag kang aarte-arte na sinaktan ka o naloko. Kasi simula pa lang alam mo ang totoo. Ikaw itong nagtatanga-tangahan. Ipinipilit ang sarili na mahalin ng taong kaibigan lang ang turing sa'yo. May tunay na asawa at 3 anak na yan. Wag kang maging homewrecker. Maaalala noong nakaraang taon, nag-viral din ang tweets ng matatandang miyembro ng Aldab Nation dahil sa pagpupumilit ng mga ito na mag-asawa sina Alden at Maine. Nangyari ito noong ikinasal si Maine sa kapamilya aktor na si Arjo Atayde. Ang Maine daw na ikinasal kay Arjo ay isa lamang clone ng TV host at siya raw ay nagngangalang si Mary Jane Montesillo. Paniniwala nila, matagal nang kasal si Maine kay Alden at mayroon na silang 3 anak na itinatago lamang ng dalawa sa Amsterdam sa Netherlands upang hindi masira ang kanilang showbiz career. Mayroon talaga silang anak. Naniniwala rin ng mga fans na ito na pakana ng kampo ni Arjo ang pagpapalabas na ikinasal sila ni Maine upang masira ang Aldab at mabuwag ang kanilang fandom. Bilang ebidensya, naglabas pa ang ilang miyembro ng Aldab Nation ng mga larawan kung saan makikitang nakasuot ng damit pangkasal ang kanilang mga idolo. Mayroon pa ngang nagsabi na nasa mismong kasal daw siya ni na Alden at Maine at ang wedding coordinator pa raw ang nakausap niya upang kumpirmahin ang kasalan ng dalawa. Lingid sa kaalaman ng mga lola, ang kasalan ng Aldab na pinaniniwalaan nila ay nangyari noong October 22, 2016 at isa lamang itong bahagi ng nooy sikat na segment ng Itbulaga na kalyeserye kung saan bida sina Alden at Maine. Subalit tila hindi na yata talaga kayang tanggapin ng ilan na matagal nang wala ang Aldab. Dahil ang iba pa sa kanila ay naniniwalang nagkaroon pa ng renewal of vows ang mga idolo nila at nangyari daw ito sa Vatican. Bilang kanilang ebidensya, ipinakita ng ilang fans ang isang umano'y registry book kung saan nakasulat daw ang pangalan ni na Alden at Maine. May pagkapribado ang kasalan ni na Arjo at Maine noong nakaraang taon. Sa katunayan, noong July 24, 2023, nang tanungin si Arjo kung sa July 28 na ang kasal nila, maikli lang ang naging sagot niya. Ano lang, wedding jitters, nararamdaman na ba? Malapit na ang kasal? I'm just excited. Yun lang sabihin ko. Thank you. This Friday na ba, Kong? This weekend?
Basta soon. Soon. Yes. Yeah. At noong July 28 nga, bigla na lamang ginulat ng dalawa ang buong Pilipinas nang mapabalitang ikinasal na sila sa Alpha Land Baguio Mountain Lodges Chapel sa Baguio City. Pero dahil malakas nga ang pananalig ng Aldab Nation sa kanilang mga idolo, hindi sila naniwala sa balita at ipinagkalat sa social media na isang clone lamang ni Maine ang ikinasal kay Arjo. Sa mga inilatag nilang ebidensya, makikitang mayroon daw Adam's apple ang clone ni Maine at hindi raw pantay ang mga mata nito. May iba pang gumawa ng comparison sa ngipin at mga daliri sa paa ng umano'y totoo at peking Maine. Argumento pa ng ilan, edited lang daw ang mga larawan ng kasal ni na Arjo at Maine at ipinatong lang ang kanyang muka sa babaeng naka-wedding gown. Oh, di ba? Edited po ang lahat. Mayroon pa yan napakarami. Isa pa sa ipinagtataka ng mga ito ay ang kawalan ng presensya ng malakas na hangin sa chapel kung saan ikinasal sina Arjo at Maine. Hinahagupit daw kasi ng bagyong Falcon ang Pilipinas noon, subalit parang hindi raw bumabagyo sa mga videong kumalat sa social media. Bukod pa rito, malabo raw na pakasalan ni Maine si Arjo dahil tadtad ng singsing na suot ang TV host. Ang eternity ring, engagement ring, wedding band, at syempre ang wedding ring na lahat ay mula raw mismo kay Alden. Kaya nga sinasabi ni Alden, ang mga Aldab Nation matatalino. Ang TV5, GMA at sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon ang hinihinala nilang may pakana ng umano'y fake wedding na ito. Samantala, pinagtawanan naman ng mga netizens ang isyong ibinabato ng Aldab Nation kay Catherine. Tinawanan din ng mga ito ang ilusyon ng malakultong fans club. Anila, sila raw ang nagpapatunay na talagang may krisis sa edukasyon sa Pilipinas. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. Grabe makahusga, Catherine is so popular to be branded as manggagamit. Baliwan nagsabi nito, wala sa katinoan. Hoy gising! Sana okay lang kayo, nakalimutan sigurong uminom ng gamot. Grabe yung kulto ng Aldab. Dalhin na yan sa Mandaluyong sa loob. Sikat na yang si Catherine namin kahit wala si Alden. Yang kung si Aldena ang nagpupumilit maging partner ni Queen Kath namin. Pangsyunga lang, hindi ba sila updated na may asawa na ang main nila at si Arjo Atayde yon, mga syungang basher? Naku, kung makapit lang ang Aldab nyo kay Catherine namin para sumikat, halatang nagpapasikat kay Catherine ng mga fans ng Aldab. Pwe! Pumanaw na ang Aldab, yung mga kaluluwa ng fans nila hindi makamove on. Yung fans ng Aldab may sira na sa pag-iisip, masyadong obsessed. May asawa na si Maine, si Arjo. My goodness! Aldab fan ako, pero never ako naging ganyang kadilulu. Nakakatawa talaga yung mga fan ni Alden. Akala kasi nila masikat si Alden kay Kath. Kulang lang siguro ng sting ba yun ni Alden para makuryente? Yung nag-comment na Aldab na yan, dapat ipasok na sa kulungan ng mga baliw. Baliw na yan, wala na susustong pag-iisip. Hoy, mahiya kayo sa tunay na asawa ni Maine. Bakit galit kayo? Binata si Alden at dalaga naman si Kath. Anong problema nyo? Respeto naman kay Arjo Atayde. Mga fans kayo ng Aldab. Pero magbigay naman kayo ng respeto sa asawa ni Maine. Haler, mahiya kayo. At kung hindi dahil kay Kath, hindi makakatikim ng blockbuster movie ang Alden nyo. Hoy gising, nananaginip na naman kayo. Naaawa ko sa ibang mga Aldab fans. Grabe na, need na ng medical intervention. Better to help yung ibang Aldab fans na tanggapin nila na ang mukhang kasama araw-araw ni Maine Mendoza ay si Arjo Atayde. Nakakatakot ang mga ganyang utak, nakakatawa. Hay nako, hello sa mga matatandang member ng Aldab dyan. Huwag nga kayong ano dyan, hindi ako fan ni Catherine. Pero yung ginagawa nyo, ang lakas makatumatandang paurong. Sorry sa word, pero yun talaga eh. Ang tatanda nyo na, ang hilig nyo pa rin gumawa ng mga eksena sa buhay ng mga artista. Ang intindihin nyo ay ang buhay nyo at hindi puro kairitablihan sa katawan nyo. Hindi po ito para sa lahat ng member ng fan ng Aldab. Pero para po ito sa mga tinutukoy dito sa post ng mga matatandang member ng Aldab Nation. Utang na loob, kung kailan kayo tumanda saka kayo naging ganyan, nasaan ang etiquette ng pagiging mature? Naagnas na ba agad kayo kahit buhay pa? Nakakaurat yung pag-uugali nyo sa pagiging marites nyo sa buhay ng mga artista, lalo na kay Catherine. Deserve niya kung ano ang nagaganap sa buhay niya ngayon dahil matagal siyang nakakulong sa rehas ni Daniel Padilla. Gets nyo? Huwag magpakaisip bata, okay? Ang atupagin nyo yung pag-aalaga ng mga apo nyo. Patawa talaga itong mga matatandang member ng Aldab. Pati ako tumataas ang BP ko dahil sa inyo.
Ang bobo naman ng matanda na yan na nagsasabing sikat si Alden. Di ba siya nanonood ng Going Bulilit? Wala pa si Alden sa showbiz, sikat na si Catherine, no? Ang kapal ng mukha mo. Sa tanda nating ito, sasabihin mong si Catherine ang gumagamit kay Alden? Wala naman siyang project. Si Alden ang gumagamit kay Catherine kasi ang daming naka-line up na project kay Catherine. Hoy, wala ata kayo sa mga sarili nyo. Remember, si Alden ay sumikat lalo dahil kay Catherine dahil sa pelikulang Hello Love Goodbye na first major movie ni Alden na naging top grosser. Mga kulto naglaganap sa Pilipinas, hindi lang sa politika, pati sa hanay ng mga panatiko sa mga artista. Nagka-COVID siguro ng malala to, para ngayon lang nagising eh. Nakakatakot talaga ang mga fanatics, kahit anong ebidensya hindi maniniwala, puno ng mga delusion, nakakabobo at nakakatakot. Malalaman kaya ni Arjo na clone lang ang asawa niya? Abangan. Husko naman po, ang lala nyo na po. Kahit totoong main na sinasabihan nyo pang clone, for sure masakit yun sa part ni main, lalo na't nilalait nyo na po siya para lang ma-fit yung mga sinasabi nyo. I myself witnessed kung gaano ka-toxic ang mga diehard fan Aldab na achuchucho na itay. Pag talaga may Jaden fan na ganito ang pag-iisip, ako mismo ang maghahatid sa kanya sa mental. Diyos ko! Ngayon ko lang nalaman na mas may delulu pa pala sa mga K-pop and K-drama fans. Dapat talaga hiwalay ang online world ng matatanda eh. Just saying. Imagine ito yung voters tuwing election. Nakakatakot na sila, Diyos ko po. Ang dami na talagang tabogo na Pilipino. Kaya pa bang mabago ito? Sa tindi ng kahirapan sa Pilipinas, ang utak ni ate natuyo. Gising-gising din pag may time. Nasa kuweba ba kayo? Oras na para lumabas. Wala nang pandemic. Obsession ang tawag dyan. That's when fans get too delusional and nawawala na sa tamang katinuan. Gumagawa ng katang-isip nila. This kind of person is very dangerous. She is lunatic. Ilan pa ba ang natitira dyan na si Raulo? Nakakahiya na sila. Sa ganitong mga tao nag-e-enjoy si Alden, hindi nagsasalita para patuloy na mapag-usapan ang pangalan niya. Wala siyang pakialam kung nababaliw na ang Aldab fans nila. Tinalo pa yung totoong humihit-hit. Same sila ng paniniwala ng kapitbahay namin na Aldab fan. Nasa Vatican pa nga daw ang mga anak nila Main at Alden dahil daw ayaw nilang madamay sa showbiz dito sa Pilipinas ang mga anak nila. Diyos ko! Yan ang napapala pag pinapapak yung betchin. Nalipasan yata ng gutom kakaabang ng Aldab dati. 3 anak? Paano yun? Isang araw buntis, kinagabihan labas agad kasi hindi pwedeng malaman ng mga tao tapos araw-araw nasa noontime show? Amazing! Nakakatakot na yung mga ganyang tao, Diyos ko! Anong kulto meron ng mga yan? Kaninong nanay ba yan? Tanggalan nyo nga muna ng internet yan? Anong masasabi nyo sa pag-iisip ng ilang Aldab fans? Kailangan na nga kaya talaga nilang magpatingin sa psychiatrist? Pag-usapan na natin yan sa comment section. I-like at i-share nyo na rin ang video na ito upang mapanood pa ng mas maraming netizens. Huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at pindutin ang notification bell upang hindi kayo mahuli sa mga latest showbiz updates. Salamat!